Okay, as I mentioned before sa mga nakaraang videos and vlogs po natin, meron pong 3 views ang rapture. Meron po tayong tinatawag na pre-trib rapture, the mid-trib rapture, at saka ang post-trib rapture. Okay? Ano-ano ang kaibahan ng mga ito? Mamaya malalaman po natin. Ito pong mga views na ito, kalimitan, pinagtatalunan po not the rapture itself, but at least yung timing, no? Ano ba yan? Bago ba magsimula ang tribulation? Sa kalagitnaan nga po ba ng tribulation? O pagkatapos po ng tribulation tayo dadagitin ng Lord? So medyo, sabi nga nila, madugong usapan when it comes to Christianity, this particular topic. Pero I believe, through the guidance of Jesus Himself, naniniwala po ako na pwede natin makita ang sagot. Pero for the meantime, I would like to give you some support, no, sa bawat views. Again, 3 views. The pre-trib rapture. Ito yung dadagitin muna tayo ng Lord bago magsimula ang 7 singkad na taon ng kahirapan o kabagabagan. Ito yung tribulation. The mid-trib rapture, ito yung sa kalagitnaan ng kabagabagan na yan ay dadagitin ng Diyos niya si Jesus ang kanyang church para pumasa Kanya. At yung medyo minority sa mga views, no, ng 3 ito, ito yung pinaka-minority, ito yung post-trib, na naniniwala na dadagitin ng Lord Jesus ang mga believers niya right after ng buong singkad o buong paghihirap na naranasan na nila after ng tribulation. Okay? Alam niyo po bang may mga verses po silang mga binabanggit? At ito po ang ating magandang pag-aralan ngayon. Ano nga po ba mga supporting verses na mga ito? Unahin natin ng pre-trib rapture. May mga verses po yan. Pakinggan natin. Unang verso o unang verse po ng pre-trib rapture. Ito po, may Tagalog po akong app dito sa cellphone, no? Matatagpuan natin sa unang Tesalonica, Kabanata 4, mga talatang 16 hanggang 17. Again, unang Tesalonica, Kabanata 4, mga talatang 16 hanggang 17. Okay? Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So yan po ang unang verse na pinanghahawakan ng pre-trib rapture. Why? Sapagkat dito makikita na tawag po rito, sapagkat sabi doon hindi mauuna. Tayo hindi mauuna. Uunahin mo ng buhayin yung mga patay and then tayo naman mga buhay pa, papalitan ng ating katawan. No? Kaya napakaganda pong abutan tayo ng rapture na buhay tayo kaya sa patay. O doon una kang bubuhayin. Pero mas maganda yung buhay ka. Hindi ka na umabot ng kamatayan. Okay, another verse. Then we got another verse here for the pre-trib rapture na view. Matatagpuan to sa unang mga taga-Tesalonica, Kabanata 5, talatang 9 hanggang 10. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya'y namatay para sa atin upang tayo mabuhay nga naman nakasama niya. Maging buhay man tayo o patay, na sa Kanyang muling pagparito. Buhay man tayo o patay tayo, pagparito ng Panginoon, tayo papasa Kanya. Ito ay katibayan ng pre-trib rapture. Tignan natin yung banat sa 9, kasi hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Tandaan po ninyo ang tribulation or great tribulation. Siya po ay tinatawag na the wrath of God. Uot ng Diyos na isasabog sa mundo. Kaya nga po, sabi dito, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan. Sapagkat tayo po, okay, ay hinugasan na ng Kanyang banal na dugo, tayo pinatawad, ginawang banal,
We are now the righteousness of God in Christ, no? Tayo ay mga anak na ng Diyos, John 1:12. Kaya nga po tayo hindi na po parurusahan. Kaya ira-rapture po tayo bago dumating ang tribulation. Ang linaw, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. What a wonderful verse na pwede nating panghawakan. Okay? So, meron pa po tayong verse tungkol sa pre-trib rapture. Pakiabangan po. Okay? Ang pangatlong verse po natin ay matatagpuan po sa unang mga taga-Tesalonica, Kabanata 1, talatang 10, no? At sila na rin na nagsasabi tungkol sa paghihintay niyo sa pagbabalik ng anak ng Diyos mula sa langit, na walang iba kundi si Jesus, na muli niyang binuhay. Siya, pakinggan niyo to, siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. Ulitin ko yung pinakahuling talata. Siya ang magliligtas sa atin sa darating na kaparusahan. So may wrath talaga na darating sa mundo at ililigtas tayo ni Jesus doon sa wrath na yon. Pag ikaw ay born again na, nanampalataya ka na kay Jesus, yun po, sigurado po, ikaw ay ililigtas niya doon sa wrath na yon. Ito na po ang panghuli na verse natin sa pre-trib. Although napakarami pa pong iba, no? Matatagpuan po ito sa mga taga-Roma, Kabanata 5, no? Talata po ay 10, no? Sabi dito, ay 9 pala, talatang 9. At ngayong tinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Tingnan niyo po ha, at ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak, ayan po ang verse na mabigat, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. So ayan po ang mga verses na pinangahawakan ng pre-trib rapture, wherein ang inyong lingkod po ay isang masugid na talagang kumbaga propagator po talaga ako ng pre-trib rapture. Pinag-aralan po namin ito. Pero para maging fair po, tignan din po natin yung mga verses ng mid-trib rapture. So, abangan po natin. Tingnan po natin. Okay, ito po ang isa sa mga nakita kong verse nila, no? Dalawa lang po kasi ito eh. Pero kung pag-aaralan po natin, parang mahirap po siyang estimahin. Kaya sabi ko, talagang pinaka-accurate po ang pre-trib view. Kasi ang dami talaga doon na talagang tumutukoy ng direktahan. Ito po ang verse po nila. Tingnan nyo. Pahayag, Kabanata 11, talatang 15. Nang pinatunog ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang kanyang Mesiyas, at maghahari siya magpakailanman. So, doon daw sa pagtunog ng trumpeta, habang nagaganap dito yung gulo sa mundo, nandun ang mga believers daw, they believe scattered everywhere, biglang tutunog ang trumpeta at doon sila dadagitin. Ito lang po ang kanilang isa sa pinangahawakan. Kita niyo po, mas accurate, mas direkta, at talagang sinusuportahan ng scripture ang pre-trib rapture. Sige, bigyan pa natin for the sake of argument. Bigyan pa natin ng isa pang talata kasi dalawa lang po talaga ito. Okay, ito po. Iniistima ko no? Nandito po ito sa Pahayag 12, Pahayag 12, at ang talata pong binigay nila ay 6. Ito, tungkol doon sa babae, nagre-represent sa Israel. Tignan nyo ha, ang babae naman ay tumakas sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. So, siyempre, pag ganun na parang kalahati na, di ba? So, parang kaya naniniwala sila, since 1,260 na araw, doon daw darating yung pagdagit o pag-rapture. So, ganun lang po ang arguments po nila na kanilang binibitawan, no? At kung makapagbigay man sila ng ilang verses, maniwala po kayo sa akin, mahirap po siyang i-reconcile, no? Sapagkat talagang pre-trib po talaga ang talagang view na lumilitaw, no? Kaya pinag-aaralan nga po natin siya. Okay, bigyan naman natin yung paniniwala ng mga post-trib. May mga verses din po silang mabibigay, pero papakita ko po sa inyo kung ano ba. Para po sa
post-trib na rapture view, isa lang pong may bibigay kong talata, no? Kasi madalas po niya itong gamitin sa akin, maski noon pa. Matthew 24, Mateo 24, mga talatang 29 hanggang 31. Basahin natin sa Tagalog. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga kapangyarihan ng kalawakan ay mayayanig. Pagkatapos makikita sa langit ang tanda ng kanyang pagbabalik, at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ang anak ng tao na dumarating na mula sa ulap, na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala niya ang kanyang mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang kanyang mga pinili. As you can see, ang verse na kanilang ginagamit ay verse ng second coming. Okay? Verse po ito sa second coming. Hiwalay po sa rapture ang second coming sapagkat mauuna mo ng dagitin. Kaya sabi ko nga po sa inyo kung hindi pre-trib ang iyong view, ganyan po kagulo. Kaya dapat maayos ang pag-aaral po natin. Okay? So, talagang napatunayan natin, pre-trib po talaga ang lumalabas na angat. Ang daming verses ng pre-trib. Samantalang tingnan nyo yung isa, dalawa lang. Ito isa lang. No? Ito ang madalas gamitin sa akin ng mga nagsasabi na post-trib. May nakakausap po ko. Ilan lang naman po sila pero they always use Matthew, which is a second coming verse. Hindi po siya rapture verse. Kasi naniniwala po ang post-trib, magkasabay daw yung rapture at second coming. Yan po ang kanilang paniniwala. So, para maging patas lang naman, tayo naman po ay nagbigay ng mga talata rito. And I hope nabusog naman tayo sa mga salita ni Jesus, no? Kahit anumang views yan, kung nanampalataya kay Kristo ang isang tao, maliligtas pa rin po siya. Huwag nating hatulan regardless of their views. Pero mas maganda po, sana, since nakita na natin ang truth dito sa pag-aaral na ito ng video na ito, please, makita po natin sana rito na talagang totoo ang pre-trib. Tanggapin natin ang pre-trib sapagkat yan ang tunay at katotohanan. God bless po.